Unfollow na kita kasi isa kang maka-DDS. Akala mo talaga pipigilan naman siya. Oh, ba't nandyan ka pa rin sa comment section? Nung isang linggo mo pa sinasabing unfollow ha? Ay nako. Ay, kung mag-unfollow kayo, unfollow na. Anak ng tinapay naman. Sabi ko sa inyo kung matagal na kayo sa aking channel, sa aking page, hindi ako nagpaparami ng followers. Doon lang tayo sa totoo na naniniwala sa talagang may malasakit sa bayan, okay? Kasi kapag sarado ang isip mo, tapos nakikita mong may mali na talagang ginagawa ang administrasyong ito, isa ka doon sa nagpapahirap sa ating bansa dahil sarado ang utak mo, di ba? Kitang-kita naman na ginigipit yung mga Duterte. Pero sa inyo, sasabihin nyo, kasi yan, maraming ginawang kasalanan dito sa ating bansa. Pero wala kayong napatunayan kahit isa. Yun yung malupit dyan Yung pinagpipilitan nyo, yung inutos dun sa mga vlogger na gawin nilang content para pakalatin na ganito yung ginawa ng mga Duterte para siraan. At kayo naman mga uto-uto, mga syunga-syunga, naniniwala, di ba napansin nyo, yung mga vlogger nila, iisa lang talaga yung topic. Tapos kapag pumutok na, gagawa na naman ng panibagong topic. At ayun, ganun at ganun po yung ginagawa nila ngayon. Dilawan style mga idol. Anak ng tinapay. Parang di nyo naman kilala yan si Romualdez. Anak ng tinapay. Diba? Suba, isundan nyo kung ano pong klaseng administrasyon yung kay Aquino at yung nangyayari ngayon. Diba? Ganun at ganun po talaga. Kung sino po yung may magandang ginawa sa bansang ito, sisiraan ng panibagong administrasyon para makalimutan kung ano man po yung pinaggagawa ni PRRD na kabutihan, magandang proyekto, at yun po talaga ang nangyayari ngayon. Dahil nga, may balak sa 2025. Bakit kung wala kang balak pala na tumakbo, ikaw Romualdez o si Lisa ba, bakit nandyan yung mga tarpaulin nyo? Ang layo-layo pa naman ng eleksyon. At kung mamimigay kayo ng mga ayuda, bakit may mga mukha ninyo? Hindi naman ninyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Tax ng taong bayan yan. Bakit? Lantaran nyo pinapakita na ibinabalik nyo talaga kung ano man yung ginawang strategy ng mga dilawan noong nakaraang mga administrasyon. Okay? Sige na. Unfollow na. Huwag nyo nang tagalan pa. Dahil ang totoo niyan, nagmamarites lang kayo sa mga ginagawa ko. Hinihintay nyo kung sino-sino mga vlogger. Papangalanan ko yung isa. Top 1, yung pinagmamalaki ninyo. Member siya doon. Okay? Yung iba, alam ko kasi may 8. Hindi ko lang kilala yung iba talaga. Hindi po ako nakikipag-collab. Kahit kaninong mga vlogger. Kumikilos ako mag-isa. Okay? Kahit ano pang sabihin nyo sa akin, malinis yung konsensya ko. Si Peps TV to, may paninindigan ako na kapag mayroong talagang ginawang hindi maganda sa ating bansa, pupunahin ko. Maka Duterte man yan o maka Marcos. Wala akong pakialam dahil hindi ako binabayaran. At kung binabayaran man ako, tingnan nyo naman mga idol Tingnan nyo yung page ko. Nagpo-post lang ako kapag trip ko. Hindi ako obligado. Anak ng tinapay, kung obligado ba ako, mga lodi, kung binabayaran ba ako, hindi kaya magagalit yung mag-hire sa akin na, oy, bakit hindi mo laging binabanatan yung ganto ganyan? Ganon yung mga bayaran. Tingnan nyo yung mga baby M vlogger. Halos minuto may upload, may post dahil gusto nilang sirain ang pamamahala ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte o si Tatay Digong. At saka si BP Sara Duterte. Tingnan nyo, yung topic nila sa isang araw, pare-pareho lahat yan. Yan ang pansinin nyo. Huwag kayong syusyunga-syunga. Please lang. Bagong Pilipinas, bagong muka. Pero bumabalik na sa dilawan moves, pinklawan moves. At eto pa, pinakamalupit dyan mga lodi Yung dating magkakaaway, yung mga dating nagsalita ng hindi maganda sa pamilya Marcos, kinaibigan na. Kagaya ni Trillanes, yung mga vlogger na mga baby M dyan, in-interview pa at pinaniniwalaan nyo na sila ngayon
Pati yung mga balita na dating nagbibigay ng fake news sa administrasyong ito o dun sa pamilya Marcos, kinaibigan nyo na. Doon na kayo naniniwala. Ang sasabihin nyo sa comment section na, di kasi ako nanonood ng balita. Manood daw ako ng balita. Anak ng tinapay kayo, mga plastic hipokrito. Mga tanso kayo. Dati, kinagagalitan nyo o kinaiinisan nyo ang GMA, ABS-CBN, yung Rappler. Ngayon, pinaniniwalaan nyo na. At saka yung mga, yung mga tauhan ni Joma, doon na kayo pumapanig kasi nga, kumampi sa administrasyong ito. Kaya hindi malabong mangyari yung dati na nangyari sa ama ni former President, sa dating presidente na si former President Marcos Sr., na mangyari din yon yung nangyari sa kanya ngayon. Okay? Dahil kinaibigan nyo yung mga trumaydor Ganon lang yun mga lodi. Okay? Huwag kayo masyadong utak talangka. Ganon lang yun. Kung aalis kayo, alis na. Huwag na magpapakaawa pa dyan sa comment section. Alis na tayo, unfollow na natin to. Kasi dati, idol ko to ngayon Hindi, ganito na ako dati pa. Hindi nyo lang nakikita kasi puro papuri yung natatanggap nyo sa akin sa iniidolo nyo yung si Baby M. Okay? Hindi ako antay dati pero sa nakikita ko ngayon na wala siyang ginagawa para matigil tong hidwaan na ito, alam nga naman tumahimik ako. Anak ng tinapay, kayo siniswerte? Gusto nyo laging papuri na lang? Tapos sisiraan nyo yung may pinaka magandang ginawa sa ating bansa na si Tatay Digong at saka yung anak niya, mga Duterte. Sisiraan nyo pagkatapos ng ginawa niya dito sa ating bansa. Tingnan nyo yung mga infrastructure. Napakalayo ng kay BBM ngayon. Okay? 2 taon na lumipas na presidente si BBM. Pero ano na na-achieve niya? Tapos ngayon sisiraan nyo si VP Sara Duterte kasi nag-resign. Wala man lang iniwan na magandang bakas sa DepEd. Talaga lang, walang naiwang bakas dahil lahat ng mga magandang ginawa niya pinapasira nyo o sinisira nyo. Pinagmumukha nyong hindi maganda. Ganun lang yun. Lalong-lalo na yung mga bayarang mga vlogger. Huwag nyo na akong ganyan-ganyan na itatanggi nyo pa. Meron na nga mga ebidensya. Diba? May mga ebidensya na. At yung nag-message sa akin, hanggang ngayon active siya sa pagpo-post na mga achievements daw kuno ni Baby M. Okay? Kung gusto nyo malaman, okay, mag-alala, aabot tayo doon. Ngayon, tinatamad kasi ako mag-vlog Okay lang naman kasi na hindi ako mag-vlog. Okay? Nabubuhay po ako, pero kapag nagsalita ako, nasasaktan kayo. Ano ibig sabihin nun, di ba? Hanggang dito lang mga lodi. Stay safe and God bless you all, mga tanso. Ay, peace pa rin ba?